Galing sa Visayas ang putahing humba. Isa itong uri ng pinalambot na baboy o braised pork dish na nagmula sa Chinese cuisine. Naniniwala ang mga food historian na nagmula ito sa hongba o hong xiao ro sa Mandarin na nangangahulugang red cooked pork. Malalaking hiwa ng pork belly ang nilalaga sa toyo, asukal at iba pang pampalasa. Dinala ng mga mangangalakal na Tsino ang putahe sa Visayas. Inangkop naman ito ng mga Pilipino. Ayon sa sangkap at panlasa, mas kahawig na ngayon ng adobo ang humba kaysa sa hongba. Pero mas matamis at masasabing pinsan ng adobo ang humba kasi parehong gumagamit ng toyo, suka, bawang, paminta at dahon ng laurel ang adobo at humba. Pero may mga kaibahan ang dalawa. Maasim, maalat at mabawang ang adobo. Samantalang matamis, malasa at malinamnam ang humba. Karaniwang galing sa asukal, brown sugar o katas ng pinya ang tamis nito. May sangkap na Tsino ang humba. May mga pangunahing sangkap ang humba na hindi karaniwang matatagpuan sa lutuing Pinoy. Kabilang dito ang tausi o fermented black beans at puso ng saging. May ilang bersyon din na gumagamit ng star anise at cinnamon. Ayon sa librong Philippine Food, Cooking and Dining Dictionary ni Eji Polistico, matatagpuan sa iba't ibang bersyon ng humba sa Luzon at Visayas ang mga sumusunod na sangkap. Tausi o Chinese fermented black beans. Kilala rin ito bilang doushi. Malalasang maalat ang mga itim na beans na ito. Para itong mas pinatinding toyo na nagbibigay ng earthy umami sa nilaga. Ito yung puso ng saging o kinchamsay. Ito ang maliliit na bulaklak sa pagitan ng mga petal. Nakahilera itong parang posporo sa loob. Tahure o fermented bean curd. Tinatawag din itong fermented tofu o tofu cheese. Para itong maliliit na keso na nasa garapon ng brine. May kakaibang alat umami itong lasa. Hinog na saging na saba. Hinihiwa ito at inilalagay sa humba para magbigay ng lambot at tamis. Buong mani. Karaniwan ito sa Visayan humba. Nagbibigay ng malutong na tekstura ang mani na kumokontra sa lambot ng baboy.